Welcome sa Malayang Podcast. Yan. Magandang araw po. Kasama natin ulit si Basta Brad. brother. Kami dalawa ulit ngayon. Nandito. So, ang dami nangyayari this week. Brother Ang daming Edmond. bago ngayon. Kaiba, ano ba pag-usapan natin? Pag-usapan natin yung gera. Gera tayo para Gera. Kasi- Makigera tayo. parang biblical proportion yung nangyayari ngayon eh. Oo nga. Di ba? Naapektado lahat eh. Lahat ng camera ngayon nakatutok sa gera. Oo nga eh. Kaya ayoko na ngayon eh. Magbukas ng YouTube. Ayoko na magbukas ng Facebook. Ang dami nakita, no? Katulad, kanina nakita ko, may 3 na matay daw na Pinoy. 3 Pinoy yung, na count. Yan, mga Pinoy. Oh, may mga Pinoy din sa dun sa casualties. So, nakakalungkot. Pero, na yan eh. Matagal na gera na yan eh. 100 years na gera na nangyayari. Since noon pa. Ano ba alam mo dyan, Brad? Ako, medyo hindi ako masyadong Ang pagkakaalam ko kasi, familiar sa history ng Palestinians I mean- at mga Israeli eh. based sa research ko, hindi ko lang kung tama kasi lang naman yan eh. Sariling research lang. Ang nung inappoint yung Israel kasi noon, 'di ba binalik lang ang Israel after World War II. Binalik yan. Ang Palestinians ang nandyan. Yeah, before that. Oo, sila yung mga taong nandun. Totoo naman. Which is nilagay lang din daw sila doon no. Well, British. bakit ba nawala ang mga Israel sa map? Kasi syempre sa kay Alam Roman ba Empire. ng mga tao, no? Nawala sila sa mapa. Una-una, syempre, Roman Empire. Noon pa, as in 100 years past. I think yung around 70 AD, yung prophecy ni Christ, di ba? Sabi niya, not one stone will be left upon another. Pero yung land na yan, Everything will be... Roman Empire land kasi yan eh. Yung nawala yan Jerusalem. Nawala sa mapa, nawala sa country, hindi na sila country. Scattered na sila. Nasa Bible din yan, di ba? Pinlaten sila ng Rome dahil I think nag-rebel sila sobra-sobra. No, kaya... So, nung Roman Empire yung may-ari niyan, tapos nawala yung Roman Empire, which is ang nangyari is pag-aari siya ng European, ewan ko kung countries or, di ko sure eh. Pero European yung nag-handle ng land. Which is ang nangyari, doon tumira yung mga Palestinians. Ano na yan? Around 19th century na yan. 18th century. Oo. So, fast forward. Di ko alam kung Fast ano yung... Hindi ko na alam kung nangyari ng Marami. Roman Empire, kung paano napunta ang Roman Empire, then British Empire, then... Nasakop pa yan, alam ko, ng ng mga Muslim eh. Oo. So, mga Arabs. Ang daming... During the crusade and everything. So, Madami. So, fast forward, papunta na dun sa pagbalik ng Israel. pero before, in between 1st century until 18th century, basically, ang Israel ay yung population hindi talaga nakatira sa Israel mismo. Oo. Tama? So, Scattered na meron sila. konti, pero it's not considered as talagang Scattered na sila. nation sila doon. So, nag-scatter na sila all over the world. So, dahil sa nangyari sa World War I, World War II, binalik sila ngayon ng British Empire to be, British, yung Yeah, European. tumulong UN pala, UN. British. Sa born again nung Parang ng political Israel. time during that time favorable sa Israel kaya at the same time prophecy yun, no? one day in one day. 1946 ba yun? 1948 so in between that time na na-establish yung Israel Pero in one day lang. Balik agad ang naging nangyari. na nabigyan sila agad ng pagkakataon maging isang country. Yes. Which is conflict came kasi may mga nakatira na which is yung Palestinians and sila yung nag-aangkin ng land. Mahirap. Parang dito sa Pilipinas, 'di ba? Pag may land na owner na nakasulat na, ako may titulo ko nito. Yung pala tas binigay in award sa iba.
mag-aaway talaga. Siyempre, may point naman yung mga Palestina. Andito na kami tagal na namin dito ilang taon na Kayo, wala naman kayo rito. Umalis na kayo dito eh. No? Dati ka naman, sa kanila yon. Pero Pero siyempre, ilang daan taon libon taon na nga, Brad. inaward lang kasi sa kanila. Inaward na sa kanila nung nanalo sa war. Ganun kasi pag nanalo ka kasi sa war, ikaw masusunod. Saka dahil nga umiiral ang mga politics sa mga ganyan, di ba? So kung sino yung may ganon at may Sila yan ang kapit sa may ganon, sa makapangyarihan. Parang for example, sa biblical wars, 'di ba? Sa after the war, kung sino manalo, sa kanya yung plunder. 'Di ba? Sa kanya yung mga loot, sa kanila yung lupa, sa kanila napupunta yung ano. After World War II, nanalo yung British, allies. Mga British. Sila yung nanalo. So sila nag-decide kung kanino na pupunta. Saka sino yung mga friends nila, di ba? Sino yung ano nila. Mga So, kaibigan nila. na-award tuloy ngayon sa Israel, which is hindi mo rin naman sila masasisi na kasi gusto nila rin naman makabalik eh. I mean, Kasi nga, ano ang nila maganda yan, doon Holy is- Land nila yan. maganda doon is Christian nation ang UK. No? So alam nila yung Bible, yung Old Testament. Finulfill ng Favorable ang mga Christians sa kanila, and as a Christian, although maraming ginawa ang mga Jews, persecution and everything, but because of Christ, inacknowledge pa rin ng mga Christian ng nation na to that we need to have mercy, no? Maawa tayo dito sa bansang Israel. Kaya nga eh. So, maski papaano, nakatulong sila sa ating salvation. Kahit hindi sila mismo yon yung mga apostles, no? Totoo. For the sake of Christ. So, ang point dito is sa war na to, So, nangyari fast sa war forward. na yan. Basically, ang sinasabi kasi ng mga Palestinians, na oppress kami. Kami ino-oppress ngayon dahil kinokontrol daw yung tubig nila, kinokontrol daw yung kuryente nila, yung mga basic needs nila. Yun yung nila. Pero ang ginawa nila in reaction to that sa accusations nila or sa kung may mangyari mang oppressions, hindi ko alam kasi hindi naman talaga tayo taga doon eh. Pero kung meron man talagang nangyaring pagmamaltrato sa kanila, ang reaction nila is killing. 'Di ba? Ni-react nila with bombs, with terrorism. Ayun yung reaction eh. Which is for me, ayun yung mali. Kasi it doesn't matter kung kahit ikaw ay oppressed, you don't have the right to do murder. You don't have the right to bomb. Diba? Wala kang... Maganda pa rin nag-uusap. Oo, dapat pinag-usapan nila. At least may warning. Or the least, kinalaban nila yung Ilang araw, ilang oras bago sila dapat nag-warning, bro. Yung mga warning na. I mean, pag hindi pa rin kayo parang for example, kung hindi nyo pa rin gamitin rato ng maayos, bobombay na namin kayo. I mean, di ba? Ganun ba? Hindi warning. Hindi naman warning na gano'n. I mean, Well, I'm just joking, no? Medyo nating light. kasi, di ba, pagka ino-oppress ka, hindi naman ibig sabihin nun na may karapatan ka na rin gawin yung mali dahil na-oppress ka. At isang point is, hindi naman talaga sila believer of the Bible, Christian Bible. So hindi lang ito sa pagiging biblical. Hindi ito sa morality ng Bible, no. Basically, morality na to ng mundo eh. For example, tignan natin sa US, merong nangyari oppression sa isang black man na napatay. Siguro, no? Napatay ng officer, 'di ba? Kasi tapos ang ginawa ng mga blacks sa US is nag-riot sila. Binasag nila lahat ng businesses, 'di ba? Nag-close down nila, madami rin silang sinaktan at madami silang napatay. So what make them have the right to kill
dahil lang may na-oppress sila. Oo. Dahil may napatay lang, may isa lang namatay, may na-oppress lang. Umiral na kasi yung emotion eh. Oo. Umiral na yung... So, I think this is something na kailangan maging aware lahat ng tao na human nature eh. yung kahit na-oppress ka, you still don't have the right to do the evil thing. Kasi evil yun eh. I mean, yeah, God will judge those who have oppressed you. God will give you yung judgment doon at bibigyan kanya ng redemption doon. Pero sa ginawa mong kabaliktaran at evil dahil feeling mo it's my right dahil na-oppress ako. So maraming innocent people na hindi Na naman namatay. sila Oo. hindi naman sila yung nag-oppress sa kanila like yung mga civilians. Diba? Kaya nga. Katulad ng 3 Pinoy na taga doon. Nagtatrabaho lang sila doon. So kumbaga Namatay dinami sila. na lahat. Oo. Yun ang mahirap pagka may ganyan. Oo. Race or Evil talaga yung in its core kung ano nangyari. Evil talaga yung terrorism na nangyari, yung pag-attack na nangyari. And what trigger it, 'di ba? Ano pa na trigger doon? Ngayon, nag-atake ulit sila, nagkaroon ng war. And in the war, legal ang pagpatay. 'Di ba? In the war. Oh, pag nag-declare ka ng war, wala talaga yan. Bombahan talaga yan. Kailangan lahat ng innocent, lahat ng lahat ng ayaw mamatay, umalis na sa lugar. You need to vacate the place. O I mean kung ayaw mamatay, kung hindi ka lalaban, it's either lalaban ka o aalis ka. Ganun lang naman yung pag-war eh. Di ba? Kailangan natin pag-pray. Oo, kasi hindi lang doon sa Middle East ang affected. No? Yeah. It will affect the economy of the world. It will affect everything. So, ayun. So, tomorrow, no, tignan natin, pag-usapan ulit natin to. Damihan pa na, yung kumbaga, Marami pang side yan. marami pang side, no, pag isang, Pag-usapan natin ano yung Christian response natin sa ano na yan. so, see you tomorrow. Sige.